Parang nakakatuwa naman talaga itong batang ito, hindi ba? At ito pa ang isang super kinatutuwaan ng mga fans ang inaabangan gabi-gabi sa TV. Nakakatawa, ha ha ha, nakakaiyak, hu hu hu, nakaka-inlove, ang mga bida ng Forevermore, Enrique Hill at Liza Soberano. Abay, nahagilap natin sila kahit pansamantala, no? Medyo inagaw ko muna sila sa isang pagkatapos ng isang scene nila doon sa Forevermore kung saan dumalaw nga ako, ay hinata ko muna yung dalawa, no? Pero saglit na saglit lamang to, pero malaman naman ang kanilang tinginan, kahit parang hindi man maibuka ang kanilang mga bibig sa aking katanungan, ay parang sa mga kilos pa lamang ay halatang halata mo na. Ano nga ba itong aking sinasabi? Ito nga ay sinishare sa akin at ang secret ng success ng kanilang teleserye at ano ang secret nila. At lalo na dito sa ating mga TFC subscribers na talaga namang umaantabay at sumusubaybay sa Forevermore, meron silang mensahe para sa inyo. Ha? Ito po, panoorin nyo dito lamang po sa The Buzz Online Premium Exclusives. Ito na. Diyos ko, napakahirap hagilapin itong dalawang ito, no? Pero, naku, mapili na natin ang pinanonood nyo dyan sa TFC. Oo, ang Forevermore. Ayan, si Agnes at si Sander. Ayan, bumati kayo sa ating mga TFC subscribers. Hello po sa lahat ng mga TFC subscribers siya. As well as say maraming salamat for the love and all the support na binibigay niyo sa amin. Ayan. Yes, and keep on watching Forevermore po. Kasi mas marami pang magagandang mangyayari. Abangan nyo. Paano mo makita mo? Oo. Alam mo, maraming pamilya sa TFC na pati mga anak nila talagang hook na hook sa inyong dalawa. Oo. Ano ang sikreto ng Forevermore? Yung ng Agnes at Sander. This can yung secret. Joke lang. Lisken pala. Siyempre yung buong cast para sa akin. Yung buong cast. I mean, hindi magiging kompleto ng Forevermore or yung magiging as happy at lovable yung Forevermore kung wala si Kuya Banky, wala si Chong, si Nick Nox, si Naomi Rason, lahat. Each characters play an important part sa Forevermore. Para sa akin, si Direk Kathleen. So si Direk. Because, of course, with magic, she really knows how to make a simple scene turn into magic. And also the writers, of course. Okay, babalik pa rin ba sila presa? Abangan. Abangan natin yun. O, so ano na raw status? Sa tunay na buhay. Talaga? Yun, the Status Busy. friends. Best Ayan. friends. Joke na, Okay. best friends. Diba? Art na. Gusto nila kayo magkatuluyan in real life. Yun na, nagkaintindihan. Thank you, ha? Ayaw nila magsalita kasi may nakaantabay doon, nakabantay doon sa harap. Oo. At syempre pa, hindi rin naman sila, parang hindi nag-aalangan din silang sumagot kasi ang nag-i-interview yung manager nung babae. So, ano rin si Ken sa akin na ano ba isasagot ko rito? Katapat yung manager. Oo, di ba? Pero kung yung mga nagtataka, bakit napakalabo, bakit madilim? Kasi po ninakaw lang namin sa phone. Sa phone po yung ginamit namin para lang maihatid sa inyo ang kahit konting pakilig ng dalawang ito, no? Pero sinabi nga ni Enrique Hill sa interview niya sa ANA o sa Abunda and Aquino tonight na parang meron na silang unawaan as friends. Siguro ito yung sinasabi ni Ken sa akin kagabi na bumisita ako. Sabi ko, ano ba yung sinabi mo na ano sa ANA? Di ba? Sabi ko nga, yung parang nagkakaintindihan na kami. Pero hindi naman kami yung mag-on, sabi niya. Okay. So parang siguro gustong palabasin ni Ken na walang ibang nanliligaw kay Liza. At kung may manliligaw man siya, ako yun. So, parang ganon. Di ba? Si Liza naman parang pero sinabi ko nga kay Liza na wala mo ng boyfriend, ha? Kailangan meron kang 2 bahay, 1 kondo, 2 kotse, at may ipong ka, mapauwi mo yung mami mo rito. Saka ka mag-boyfriend. Sabi niya, ang tagal pa nun. Mapapadali yan kung
sisipagan natin at talagang yung dedication natin sa ating work, hindi ba? Pero si Liza naman, nakakatuwa itong si Liza. Kasi, medyo nagwo-worry siya kagabi nung dinalaw ko sa shooting ng The Bet. Dahil daw yung mga, Tito Oji, paano yung mga yung mga fans namin ng Lisken, ng mga Lysenians, gustong pumasok, gustong manood ng ASAP 20 Years sa MOA. Wala silang nahingin ticket, baka wala namang tumili sa amin. Sabi niya, naku anak, hindi ko alam yan. Sabi ko, akala ko naasikaso na sa taas. Hindi po, nag-worry daw siya. Kasi nga, ang dami nagtutweet sa kanya, bakit daw wala? Baka, syempre, iniisip ni Liza, baka walang tumili paglabas niya. Ang nakakagulat, ay habang pinalalabas itong ASAP, ay siguro, no, yung tita ni Liza ay nag-text sa akin na parang gusto nang maiyak sa tuwa ni Liza dahil ang buong akala ni Liza ay walang Liskens or Lysenians doon sa loob, pero napakalakas ng pilian kay Liza Soberano. Ayan, syempre, buong nga It Girls na sina Julia Barreto, Janela Salvador, si Catherine Bernardo at si Liza Soberano. Pero syempre, malakas din ang pilian kay Liza Soberano. Partida, wala pa yung fans ng Liza. Oo, kaya 'di ba? Alam niyo, kahit naman pag ikaw talaga forevermore fan, pag nandun ka talagang syempre bihirang makita sa TV si Liza ngayon, puro lang sa programang yan. Yung iba naman na nagtatanong bakit yung iba merong fans day or merong mall shows. Yung ibang show daw may mall shows. Bakit daw si Liza at si Ken walang mall shows? Wala po kasi silang time na maibigay sa ngayon dahil nga po naghahabol lagi sila ng episode ng Forevermore. Yung tinitape ngayong umaga, ipalalabas sa gabi. Diba? Kaya minsan wala na rin po silang tulog. Sabi nga ni Liza, sabi ko, anak, wala ka ng tulog, baka gusto mo matulog. Okay lang, tito, nag-i-enjoy naman po ako. Naku ha, ngayon lang yan. Diyos ko, pagdating ng araw, baka ikabugnot mo na yan. Pero hindi daw, sabi ni Liza, wala, pag may pangarap talaga yung bata, dead ma siya sa ganyan. Anyway, sabi niya na ito yung mga tagahanga ng Lisken o ng Liza Enrique Hill, sabi ni Arlene Yaco ng Singapore, congratulations sa success ninyo, Liza at Ken. Best love team talaga. Sabi ni Chris Caria ng Dubai, wagas ang kilig ko sa kanila kahit ba light o heavy ang eksena. Dalang-dala nila ang isa't isa. Sabi naman ni Sunshine Agbanlog ng Singapore, best on screen. Chemistry talaga sila. Iba ang maturity nila sa roles. Ayan. Sabi naman ni Donna Bell ng Singapore, tumitigil talagang oras dito pag Forevermore na. Okay, maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtangkilik sa Forevermore. At alam nyo ba na ginagawa na rin ang The Bet, no? Na from April 4 na original play date, yung Sabado de Gloria o Black Saturday, supposedly ay showing ng The Bet, ay naurong po ito ng May para po mapaganda ng bonggang-bongga ang The Bet. Ayan. At syempre, hindi namin makunan sa set ng The Bet si Liza dahil kabilin-bilin ng Star Cinema, wala mo ng picture sa kakaibang itsura ni Liza Soberano. Kaya, wala kaming picture. Ayan, napag-uusapan na rin lang ang Lisken, itong si Liza Soberano, hinahangaan di umano ang kagandahan, hindi lang ng mga fans niya, kundi ng mga kapwa niya, celebrities. Tulad din ng Bianca Gonzalez, Meg Imperial, at ang mismong Diyosa ni Ann Curtis, at si Georgina Wilson, si Solen Yusap, si Pauline Luna. Ayan, ilan lamang po yan sa mga celebrities humahanga sa ganda o sa kakaibang ganda ni Liza Soberano. At sabi nga nila, gorgeous, super duper ganda, pretty young lady. Yan ang mga paglalarawan nila kay Liza. At kailan lang sa isang post sa social media ay nag-agree ang Hollywood actress na si Olivia Hussey na magkamukha nga sila ni Liza nung kabataan niya, dahil 63 years old na po ngayon itong si Olivia
Hasi. Ayan, si Olivia Hasi ay isang sikat na Argentina-born English actress na nakilala noong late 60s sa pagganap niya bilang Juliet sa award-winning 1968 film version ng Romeo and Juliet, kung saan nanalo ito ng Best Actress Award sa Golden Globe. Gumanap din si Hasi bilang Mama Mary sa 1977 TV production ng Jesus of Nazareth. May mga nagsasabi ring si Liza Soberano daw ang bagong Christine Hermosa. At dahil dito, isa lang ang masasabi ko sa beauty ni Liza. Bongga bells. Yan, di ba? Kung bongga bells si Liza, bongga rin. Ayoko masyadong inaangat naman si Liza dahil, manager yan. Siyempre, iangat niya yan. Alam kung itumbak ko, hindi ba? So, iangat ko talaga siya. Oo. Kung bongga si Liza, bongga rin naman